Ladies and gentlemen, to give us a message, please help me welcome the party Vice President and at the same time, the Minister of the Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Please help me welcome Honorable Muhagir M. Iqbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My courtesies and high respect, first and foremost to the President of the United Bangsamoro Justice Party, Ahud Balawag Ibrahim, the Vice President for Northern Mindanao, Alim Ali Sulaiman, the mayors, vice mayors, councilors, barangay chairman, hindi ko nabanggitin ang pangalan lahat because of time constraint. My fellow officers and members of the United Bangsamoro Justice Party, both in the regional, provincial, municipal, and barangay. MILF leaders and commanders na kasama natin ngayon, si Commander Bravo, of course, MP Marjani Mimbantas, si MP Said Sheikh, saka Deputy Minister Momit Tumawis, at saka yung mga membro ng mga Social Welfare Committee na alam ko naririto ngayong umaga. Hindi ko na babanggitin yung mga teachers natin kasi hindi naman partisan ng Department Ministry of Basic Higher and Technical Education. Alam ko na maraming mga teachers dito. At saka mayroon pa mga principals. At siyempre, yung doktor natin, si Lampa Pandi. Yung former mayor ng Puuna Bayabaw at former secretary na Department of Health. At I think I would not miss to mention one person na kasama namin noon sa first na Bangsamoro Basic Law na talagang naghirap siya at nakita ko ang tulong niya at naririto po sa baba, babanggitin ko si ex-congressman June Papandayan. Hi, Congressman. Sa inyo lahat, pinapaabot ko po Islamic salutation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya ng sinabi ko, gaya ng kaisihan ng oras, hindi mahaba ang mensahe ko. Unang-una, kailangan alamin natin, ano ba ang United Bangsamoro Justice Party? Ang United Bangsamoro Justice Party ay isang principled political party. May prinsipyo. May plataforma na klarong-klaro po ang plataforma. Hindi gaya ng mga ibang political parties
na kaisang kasasapi, kaisang maging membro, pari-pareho po ang plataforma. Pero itong United Bangsamoro Justice Party, mayroon pong isang o tatlo na plataforma na hindi natin makikita sa ibang political parties. Ang unang-una, ang paninindigan ng United Bangsamoro Justice Party ay moral governance. Ang moral governance ay walang pagkakaiba sa Islam. Kung bagitin natin ang moral governance, parang binabanggit na rin natin ang Islam. Kaya lang, hindi natin pwedeng banggitin ang Islam dahil ang Pilipinas po ay isang secular state. There is a division between what is unto Caesar and what is unto Christ. Kaya hindi ho natin binabanggit na ang Islam, ang pinakaunang plataforma po na United Bangsamoro Justice Party. Pero wala naman pagkakaiba. Ang sabihin natin moral governance, ano bang basihan? Ano bang batayan ng moral governance? Wala namang iba. Hindi naman pwede sosyalista, hindi naman pwede komunista, hindi naman yung outright na demokrasya. Ang moral governance na binabanggit natin dito, ang pinakaunang plataforma ng United Bangsamoro Justice Party ay walang iba kundi Islam. Sabihin natin Islam, yan din ang moral governance. Kasi yan ang batayan ng morality natin, yung right and wrong. Walang iba kundi ang Islam. Ang pangalawa, na prinsipyo na itinataguyod ng United Bangsamoro Justice Party, yung tinatawag natin na people's empowerment. Ang binibigyan natin ng karapatan na mamuno, humawak, kahit sino, yung taong bayan. Pag-usapan natin ang taong bayan, nandyan ang sultan, nandyan ang dato, nandyan ang average people, kung mayroon pang alipin, kasama dyan ang alipin, kahit sino doon sa tatlong klase ng tao dito sa lugar natin, ay kung siya'y matuwid, kung siya'y competent, kayang-kaya niya mamuno, yung po ibinibigyan po natin na pagkakataon na mamuno dito sa lugar natin. Ibig sabihin, ang iniisip natin na isang demokrasya ay demokrasya for all, not for a reserved group. Not for a reserved group. Kasi pag ang demokrasya na tinutukin natin ay para lang sa isang grupo, ibig sabihin that is an elitist democracy. Yan po ang hindi natin itinatuyod. Ang importante kahit sa nisong kaya at matuwid, competent, etc., etc., bigyan po natin ng pagkakataon na siya po ang mamuno sa atin, suportahan po natin. Ang pangatlo po, in service to the people. Service to the people. Kailangan tulungan po natin ang taong bayan. Kasi ang ekonomiya po natin, kung yan ang pag-uusapan natin, ay hindi naman komunista. Ang komunista, ang may-ari ng kayamanan sa komunista ay yung taong bayan. But in reality, hindi naman nila talaga hawak yan. Hindi naman nila kontrolado. Ang naman may-ari yan, yung communist government. Yung communist party. Yun ang may-ari po. Hindi naman sosyalista. To a certain extent, pwedeng socialism. But I will explain later. Hindi naman capitalism. Kasi ang capitalism, pagkakaiba sa communism, ang capitalism, bawat isa sa atin, pwede natin angkinin na lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kung kaya natin lahat ng kayamanan sa mundo, angkinin natin, kunin natin, para magiging atin. Yan ang kapitalista. Kapitalista. So, ano ang Islam? Sa economic, ang Islam, you can own a private property. Basta, ang negosyo mo halal, walang hangganan yan. Ang hangganan lang yan. Kailangan magbayad ka ng tsakat. Kasi yung tsakat na yan, hindi sa iyo yung tsakat. Ang may-ari ng tsakat, yung walo na klase ng tao dito sa lugar natin. Yung mga pobre, yung marginalized, yung po ang may-ari dyan. Kaya ang Islam is between capitalism and communism. To a certain extent, it is socialism. Pero hindi magkatugma in reality.
ang sosyalismo ng Islam. But meron mga meron aspeto na magkapareho. So yan po ang pangatlong plataforma ng United Bangsamoro Justice Party. So ngayon, alam natin na 2025 election ay parating po. In May 2025, magkakaroon po tayo ng isang election dito sa buong Bangsamoro government. At hindi lang dito, nationwide, meron pong election. So we have to prepare. We have to prepare. At alam natin na yung naabot natin ngayon ay hindi naman talaga kusang loob na binigay ng gobyerno ng Pilipinas ito. Binayaran natin ito na maraming bagay. Ang una dyan, how many tens of thousands na namatay sa atin, yung mga massacre, yung Jabila massacre, yung Takob massacre, yung Magsaysay massacre, yung Manili massacre, Malisbong massacre, more than 1,000, yung Pata Island massacre at saka Patikul massacre, among others, napakarami pong massacre na nangyari sa atin. Yan po ay sasabinaya po natin na naabot natin dahil sa pagsisikap po, dahil po sa struggle po ng MNLF, MILF, kaya inabot po natin ito at nakuha po natin. Uulitin ko, itong nakuha natin ngayon ay hindi binigay sa atin kusang loob. It was not given to us by the government of the Republic of the Philippines in a silver platter. Hindi ho kusang binigay sa atin ito. Binayaran natin ito ng luha, pawis, dugo, lahat ng pinaka-importante sa buhay natin, ibinayad po natin ito. So dahil masyadong mataas at malaki po ang ibinayad po natin dito, kailangan po alagaan po natin ang naabot natin ngayon. The gains of the peace process. Itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kailangan alagaan po natin ito dahil ginastusan po natin ito. Kung hindi tayo lumaban sa gobyerno ng Pilipinas, MNLF, MILF, hindi man ito ibibigay sa atin. Kaya mahalaga po, ito nakuha po natin, makuha po natin ay alagaan po natin ang mabuti. At ito ang pakiusap ko. Ito po ang hinihingi ko po sa atin lahat. Itong nakuha natin na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sisiguraduhin po natin na in 2025, kailangan ang hahawak dito, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay in good hands. In good hands po. In good hands. Pangalawa po, nasisiguraduhin po natin, come 2025, ang dapat na manalo, dapat na hawag dito, ay may malasakit sa taong bayan. Siguraduhin po natin na by 2025, ulitin ko po, ay sino ang hahawak sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay may malasakit sa taong bayan. Hindi lang ang pinagtuunan ng pansin yung mismo sarili niya, hindi lang pinagtuunan ng sarili niya yung mismo kamag-anak, kundi ang dapat na pagtuunan ng pansin kung sino ang mamumuno sa atin by 2025 ay taong bayan. Lahat tayo dapat ang pagtuunan niya ng pansin. Then pangatlo, nasisiguraduhin natin, inshallah, na yung hahawak sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025, eh meron sa kanyang puso yung Islam. Dapat meron sa puso niya, hindi lang sa puso, kundi talagang practicing Muslim. Kaya kailangan natin magtutulong-tulungan po tayo kasi pag hindi tayo magtutulong-tulungan, very dangerous po na ang susunod na hawak ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, wala akong sinasabing mga pangalan, kasi hindi naman pwede ako magsabi ng pangalan, yung talagang tao na kasama po natin sa paghihirap bago natin abutin ito. Then pangapat na sisiguraduhin natin
na ang mananalo rito ay itutuloy yung right to self-determination ng Bangsamoro. Hindi pa tapos ang right to self-determination po natin. Hindi pa ho tapos ang right to self-determination. Ano bang ibig sabihin ng right to self-determination? Ang ibig sabihin ng right to self-determination in English, RSD or right to self-determination is the collective right of people to freely determine their political status and to pursue their social, economic, and cultural development. Ibig sabihin, tayo ang magpapasya kung anong gusto natin na magiging uri ng gobyerno natin at paano natin patakbuhin ekonomiya natin, etc. etc. Yan po ang RSD. Kaya pang-apat po, na pakiusap ko, na sisiguraduhin po natin by 2025, ang magiging leader natin sa farm ay yung tao ipaglaban ang karapatan ng Bangsamoro. Hindi yun sunod-sunuran lang. So, hindi ko na pahabayan ang mensahe ko po sa inyo. Ang importante, naririto po ako, naririto po kami. Nakausap po tayo. Nandito ang Chief Minister, nandito ang Secretary General ng United Bangsamoro Justice Party, at mga kasamahan ko sa Cabinet, kasamahan ko sa United Bangsamoro Justice Party. Hanggang dito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.